Mag-aapat na buwan na pero di pa nakababalik sa ere ang SMNI matapos itong suspindihin indefinitely ng National Telecommunications Commission o NTC. Sa SMNI umiere ang mga programa ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ at maging ang programa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gikan sa masa para sa masa. Una nang sinabi ni Padilla na ang suspensyon ay dala ng pamumulitika. Siyempre, hindi naman po tayo mga bulag. Alam naman natin yun, na number one na supporter ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Pastor Kibuloy. Hindi naman po natin maipagkakaila din na karamihan sa mga sumusuporta ng laban kay Pastor Kibuloy, may kinalaman sa politika. Sa inihaing proposed Senate Resolution 1000 naman ni Padilla kamakailan ay formal niyang hiniling sa Senado na imbestigahan kung wala bang nilabag na proseso ang NTC. Yan, alam mo, eto talaga, hanga talaga ako dito kay Senator Robin. Ito ang tinatawag mo senador na may bayag. Oo. Hindi ko kasi, ano ito this is something na hindi mahirap talakayin, di ba? Mahirap talakayin itong pagkakataon na to. Hindi popular itong topic na ito. At higit sa lahat, mababatikos ka. Sigurado ka mababatikos dito pag kinampihan mo ang SMNI. Pero dito, kitang-kita natin, gusto lang niya yung katotohanan. Di ba? Katotohanan po na lumabas na sandali. Bakit indefinite yung suspension? Bakit tuloy-tuloy ho? I mean, sa lahat ho ng patakaran ng gobyerno, laging dapat meron hong limitasyon, di ba? Kung isususpend mo, bibigyan mo ng 30 days, di ba? Kahit to sa MTRCB, ganun din di ba? Pag may sinususpend silang palabas, o 60 days, ganyan, 2 buwan, 30 days, o 7 days, may mga ganun Di ba? May limit. Okay lang naman tatanggapin naman Tatanggapin naman po yan ng SMNI kasi nasa ilalim naman po nila yung talaga yung NTC na ito. I mean, yung kailangan nilang mag-submit to the authority. But the question is, bakit walang hangganan? Ano to? Para ba yung sinabi na hanggang nakaupo si Marcos, hindi kayo makakabalik? Ganon? Anong katarantaduhan yan? Di ba? Sana bigyan naman natin ng sapat na desisyon yung pagsususpende ninyo NTC. Sana ho talaga ewan ko kasi kung ang alam ko para magka-hearing kailangan kang apruban ng leadership ng Senado. Ewan ko lang kung mapupush ni Senator Robin to. Iba talaga to si Senator Robin di ba? Alam mo yung tipong wala Ito talagang revolusyonaryung tao. Sigurado ako. Di ba? Sigurado ako hindi ito yung atras bayag Pasensya na meron kasi iba dyan, tapang-tapangan lang. Pero atras bayag naman pagdating sa tunay na laban. Eto, lumalaban talaga. Di ba? Tuloy natin. Investigasyon in aid of legislation ay hiniling na pangungunahan ng Senate Committee on Public Information and Mass Media na kanyang pinamumunuan. Ipinunto ng senador na sa isang probisyon sa Republic Act No. 11659, hindi dapat lalagpas sa 30 araw ang suspensyon ng isang network. Ito ay kayo dyan. Aral. Yari kayo. Paano ba yan? Merong basihan. Meron basihan si Senator Padilla. Meron po siyang basihan na hindi dapat dumagpas ng 30 days. Upang maiwasan ang matinding pinsala o maging sagabal sa interes ng publiko o ang suspensyon ng isang network. Ito ay upang maiwasan. Wait, pakinggan natin kung alamin natin kung ano yung eksaktong batas na legislation ay hiniling na pangungunahan ng Senate Committee on Public Information and Mass Media na kanyang pinamumunuan. Ipinunto ng senador na sa isang probisyon sa Republic Act No. 11659, hindi dapat lalagpas sa 30 araw ang suspensyon ng isang network.
11659. Republic Act 11659. O, di ba? Lupit. Pambira. Oo. Ito ay upang maiwasan ang matinding pinsala o maging sagabal sa interes ng publiko o pribado. Bigurin anyang ipaliwanag ng NTC sa kanilang show cause order kung bakit kailangan patawan ng indefinite suspension. Alam mo, Senator Padilla, maniwala ho kayo sa akin. Hindi ho makakalimutan ng taong bayan itong ginagawa ninyo na pagtayo sa katotohanan. Kasi simple lang naman po ito. Ibang issue ito sa issue ng ABS-CBN na pilit nilang dinidikit. Ibang issue ito. Wala naman hong kaso sa korte ho itong SMNI. Di ba ho? Ngayon, kung sinasabi nila nagpapakalat daw ng fake news yung ibang host, di kasuhan nyo yung mga host. Kasi alam nyo, lahat naman po ng channel, network, may ganyan nung silang disclaimer. Kung ano man yung sabihin ng host, wala hong kinalaman yung istasyon. Kahit po sa amin, meron din nung kaming ganun, di ba? Wala hong kinalaman ng istasyon. Kung ano man ang sabihin. Di ba ho? At meron naman po tayong batas against false news. Kung talagang seryoso kayo na sa tingin ninyo, fake news si Ka Eric at saka si Badoy, bakit di nyo kasuhan? Alam kasi nila na matatalo sila sa korte. Kasi hindi naman talaga fake news yun. Nagtanong ho. Although, sabi nga nila, medyo malicious daw yung tanong. Gayun pa man, the court also says na ang mga public official hindi dapat onion skin. Even if medyo malicious. Even if medyo, debatable pa kung talaga bang malisyoso. Ibang usapan, ito para sa kaalaman ninyo. Kasi ako dyan bago ako nagsimula ng pagbablog, yan ang talagang tinanong ko sa lahat ng abogadong kakilala ko. Kung papaano ba nagiging malicious ang isang statement, kung papaano ba. Sabi, pag talagang directed sa ordinary citizen, hindi public official, mas madaling patunayan ang malicious intent nung sasabihin mo. Okay? Hindi ganun enough. Ibig sabihin, hindi kailangan talagang kapirasong pitik mo lang, medyo madedelikado ka na. Pero pagdating sa public official, napakahirap patunayan ang malicious intent mo doon. Kasi unang-una, public official ito. Diba? So, meron na tayong court decision na sinasabing wag dapat maging public official. Kaya nga ito tayo nagtataka dito Diba ho? Kung talagang may issue sila kay Ka Eric, bakit di si Ka Eric ang banata nila? Hindi i-demanda nila, dali nila sa korte. Diba ho? Yun lang naman kasimple. Eto nga, tama naman to si alam mo, good job ka dyan Senator Padilla. Kasi meron kang basihan, di ba? Meron kang sinite na batas, di ba? Di ba yan ang sinabi kay Trillanes? Oo. Yung desisyon na, di ba, nagdemanda si Trillanes kay Muka? Sabi ng korte kay Trillanes, hindi ka dapat onion skin. Kaya talo siya. Gorgor siya. Di ba? Yari ka ngayon. Tuloy. Ang SMNI. Ayon sa senador, ang walang basihang indefinite suspension sa SMNI ay hindi lamang pagkakait ng due process, kundi maging paglabag sa press freedom. Ang imbestigasyon sa suspensyon ng SMNI ay una ng hiniling ng senador sa isang privilege speech sa isang sesyon sa Senado. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito nagkaroon ng schedule kung kailan tatalakayin. Subiri, ano to? Tuta ka na ba talaga ng administrasyon na to? Pinagbawalan ka ba ng administrasyon na to na magkaroon ng hearing tungkol dito? Ano to? Anong utang na loob mo? Sa administrasyon o sa taong bayan? Subiri, ha? Dapat dun lang tayo sa katotohanan, di ba? I-Senate hearing yan kasi may basihan po yung sinasabi ni Senator Padilla. Pambihira ka naman, Subiri, ano to? Gagaya ka ba kay Tambaloslos? Natuta ng administrasyon na to? Naku po, patay tayo dyan. Huwag tayong ganyan na Senator Subiri. Ayari tayo niyan.
habang ang kanyang bagong resolusyon naman kung saan formal niyang hiniling ang investigasyon ay posibleng isagawa sa April 24. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez. Oh, sumasabay ako. Andali, sasabay ako. Alam mo naman, lagi ko nakakalimutan yan eh. Sabay Hiniling tayo. ang investigasyon Sabay tayo, ay sumabay posibleng kayo. isagawa sa April 24. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Nako, grabe, grabe. Hindi, alam mo, iba ka, Senator Robin. Ha? Isa ka talagang revolusyonaryo. Talagang hindi ako nagkamali sa suporta sa'yo. Hindi biro. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga katulad ni Senator Padilla. Kasi akala talaga nung iba, ito walang biro ho ito. Akala kasi nung iba, artista lang to si Senator Padilla. Hindi nila alam, angkan ho ito ng mga politiko din ho. Itong si Senator Padilla. At marami ho itong alam. Sa katunayan, mas marami pa ho itong alam kesa doon sa mga natutulog sa sa pansitan niya sa Senado. No, halimbawa nito ni Subiri, tutulog sa pansitan. Diba? Yun ang totoo dyan eh.